Rusya, may bagong malaking kaaway na kailangang pagtuunan ng pansin. Isang bansa na araw-araw ay pinapalakas ang kanilang militar. Naglalaan ng napakalaking halaga ng pera para sa depensa. At nagpapadala ng malinaw na babala sa Kremlin sa proseso. Ang bansang iyon ay ang Polonya, ang bansa sa gitnang Europa, na nasa isang mahalagang lokasyon, na may hangganan sa Belarus, Ukraine, ang Baltic State ng Lithuania, at ang teritoryo ng Rusya na Kaliningrad, pati na rin sa Alemanya, Czech Republic at Slovakia. At bahagi ng dahilan nito ay dahil sa estratehikong lokasyon ng Polonya. Kaya isa ito sa mga pinaka-proaktibo pagdating sa pagtaas ng gastusin sa militar, pagpapalakas ng depensa sa hangganan, at pagtiyak na handa silang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang posibleng pananakop ng Rusya sa hinaharap. Maraming eksperto sa militar sa buong mundo ang nagpahayag ng pangamba na hindi lang Ukraine ang tanging layunin ni Putin. Nababahala sila na maaaring may hangarin pa si Putin na palawakin pa ang teritoryo ng Rusya. Marahil sa pamamagitan ng pananakop sa mga Baltic states tulad ng Latvia, Estonia o Lithuania, o sa pagpapadala ng mga sundalo at sasakyang militar mula Belarus upang direktang salakayin ang Polonya at ang puso ng Europa. Malinaw na nauunawaan ng pamunuan ng Polonya ang banta na ito, kaya't patuloy ang bansa sa paggawa ng malalaking pamumuhunan sa mga kagamitang militar. At ang pinakabagong opisyal na nakuha nila ay isa sa pinakamaganda sa ngayon. Noong ika-2 ng Hulyo, tinapos ng Warsaw ang isang kasunduan sa pag-export na nagkakahalaga ng 6 bilyon kasama ang pamahalaan ng Timog Korea upang bumili ng malaking bilang ng K-2 Black Panther na mga tangke. Hindi pa isinasa publiko ang mga detalye ng kasunduan, ngunit iniulat ng Defense Blog na ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, makakatanggap ang Polonya ng kabuang 180 na tangke. Tumugma ito sa dami ng mga tangke na binili ng Polonya noong 2022 nang lumagda sila ng 22 bilyong multi-system arms package sa Timog Korea. Kabilang dito ang 180 K2S, 200 at 12 Ksham self-propelled howitzers, 48 fighter jets, at mga Chunmoo multiple rocket launcher. Sa pagkakasundong iyon, naging pinakamalaking defense customer ng Polonya ang Timog Korea. At mula noon ay nakipag-deal pa sila ng military para palakasin ang kanilang ugnayan sa Asya. Noong Setyembre 2022 halimbawa, pumirma ang Polish Armaments Group ng kasunduan sa Hyundai Rotem ng Timog Korea, ang kumpanyang gumagawa ng Black Panther tanks, para magtayo ng mga pasilidad ng paggawa ng tangke sa teritoryo ng Polonya para sa produksyon at maintenance ng hanggang 1,000 K2 tanks at paggawa ng susunod na henerasyon ng K3 tanks na nasa development phase pa lang. Malapit nang masubukan ang mga pasilidad ng paggawa ng Polonya. 63 sa 100 at 80 Black Panther tanks na binili nila ay ia-assemble sa sarili nilang bansa. Ang natitira ay manggagaling sa Timog Korea. Kabilang din sa bagong kasunduan ang mga upgraded na configuration ng tangke, paglilipat ng teknolohiya, at kumpletong suporta para sa maintenance, pagkukumpuni, at overhaul. Kaya hindi lang basta tangke ang nakukuha ng Poland, kundi pati lahat ng suporta at tulong na kailangan nila para magamit ito ng husto. Ang K2 Black Panther ay isa sa pinakamagagaling na tangke sa industriya. Madalas itong napapabilang sa mga nangungunang 10 sa listahan ng pinakamahusay na mga tangke sa buong mundo. Pinatunayan nitong kayang tapatan ang mga tulad ng Type 70A ng China, Leopard 2 A-7 Plus ng Alemanya, T-14 Armata ng Rusya, at maging ang iconic na M1A2 Abrams ng Amerika. Kapag sinuri ang mga technical na detalye at lakas ng armas ng Black Panther, madaling maunawaan ang mataas nitong pagkakakilala. Isang ika-4 na henerasyon na pangunahing tangke ng labanan. Ang K2 ay dinisenyo ng Agency for Defense Development ng Timog Korea at binuo ng nabanggit na Hyundai Rotem design. Sinimulan ang paggawa sa K2 noong dekada 90 upang bigyan ang South Korean Army ng mas pinahusay na tangke para sa 3-dimensional at mabilisang maneuver warfare. Nais din nila ng isang tangkeng dinisenyo at dinevelop sa loob ng bansa, sa halip na ang K1 na gawa ng Amerika na
ginagamit nila noon. Matagal bago na isagawa ang mga plano sa development at disenyo ng K2. Nagsimula ito sa paunang produksyon noong 2000 at 8 sinundan ng mass production noong 2013. Ang unang mga unit ay nai-deliver sa hukbo noong 2014. Dahil isa itong medyo bagong tangke, hindi pa talaga ito naipadala sa anumang totoong labanan. Pero napatunayan nitong maging isang makapangyarihang panakot na pumipigil sa kaguluhan sa Korean Peninsula. Narito kung bakit ito isang puwersang dapat katakutan. Una, ang mga sandata nito. Ang K2 Black Panther ay may kasamang makapangyarihang 100 at 20 mm, 55 caliber smoothbore na kanyon na kayang tamaan kahit ang maliliit na bagay ng may pambihirang katumpakan sa malayong distansya. Halimbawa, kaya nitong tamaan ang 12 pulgadang bagay mula sa higit kalahating milya ang layo. Ang kanyon ay gumagana gamit ang iba't ibang uri ng bala, kabilang na ang armor-piercing at explosive na mga bala. Kaya rin nitong magpaputok ng Korean Smart Top Attack Munition na KSTAM, isang fire and forget na anti-tank munition na may epektibong saklaw na hanggang 5 milya. Dinisenyo particular para gamitin sa K2. Ang K2 STAM ay inilulunsad na parang mortar at nilagyan ng parachute at onboard radar systems kasama ng iba't ibang sensors para matulungan silang tukuyin at i-lock ang mga target. Espesyal din silang ginawa para umatake mula sa itaas pababa. Tinatamaan ang karaniwang mas mahihinang armor sa ibabaw ng mga tangke para magdulot ng pinakamasira at mapaminsalang pinsala sa bawat tama. Ang K2 ay may sariling gawa. Makabagong autoloader na nagbibigay daan dito na makaputok ng hanggang 10 bala bawat minuto. Ang autoloader ay may kasamang built-in na laser barcode identifier na nagbibigay daan dito na makilala at uriin ang iba't ibang bala at automatikong piliin at ikarga ang pinakaangkop na uri para sa kinakailangang gawain. Naiiba ang K2 sa ibang kilalang tangke gaya ng M1 Abrams dahil sa autoloader nito na nagbibigay ng mas mabilis na firing rate kaysa sa mga nangungunang kapalit. Ibig sabihin din nito na 3 lang ang kailangang bumuo ng crew ng K2, isang commander, gunner at driver, sa halip na karaniwang 4 dahil hindi na kailangan ng human loader. Ang Black Panther ay kilala rin sa kanyang advanced na fire control system. Mayroon itong thermal imaging technology, laser rangefinders para sa mga misyon sa araw at gabi, at automatic target detection at tracking. Ilan lamang ito sa mga pangunahing tampok nito. Dahil dito, napaka-epektibo at episyente ng tangke na ito pagdating sa mabilis na pag-atake at tumpak na pagtama sa mga target nito. Napakaliksi rin nito. Nilagyan ng 1,000 at 500 horsepower na diesel engine at kakaibang hydro-pneumatic in-arm suspension system, kayang-kaya ng K2 na harapin ang matitinding lupain, umakyat sa mga hadlang, at i-adjust ang anggulo ng kanyon nito ayon sa pangangailangan at kondisyon ng paligid. Isa itong mabagsik na puwersa. Lumalaban man ito sa patag na lupa o kabundukan, maaari itong umabot sa pinakamataas na bilis na halos 43 milya bawat oras sa kalsada at 30 milya bawat oras kapag off-road. Bukod pa dyan, mayroon pa itong kakayahang amphibious gamit ang espesyal na snorkel system na nagpapahintulot sa tangke na tumawid sa mga ilog na higit sa 13 talampakan ang lalim. Lahat ng ito ay ginagawa ang K2 na isang napakahalagang puhunan para sa Poland. Dahil ang lupain ng bansa ay halo-halo, may malalawak na kapatagan. Ngunit mayroon ding mga burol at bundok, pati na rin maraming lawa at ilog. Maaaring mahirapan ang mga tangke ng sino mang mananakop na makatawid sa ganitong lupain. Pero ang K2 ay hindi masyadong magkakaroon ng problema. Maaari itong dumaan sa mas estratehikong ruta mula punto A hanggang punto B, tumatawid sa ilog at umaakyat sa burol, kumpara sa ibang mga tangke na kailangang dumaan sa mas mahabang daan. Sa usaping depensa, higit pa sa sapat ang K2 para tumanggap ng tama. Mayroon itong maraming patong ng balute, kabilang ang ceramic composites, explosive reactive armor, non-explosive reactive armor, at mataas na lakas ng bakal. Mayroon din itong soft-kill active protection systems, tulad ng kakayahang magpakawala ng smoke grenades para itago ang tangke at pigilan ang mga laser-guided na sandata na makalock-on. Dahil dito, kahit anong banta ang kaharapin nito,
Ang K2 ay may matibay na antas ng kakayahang mabuhay. Pero sa teknolohiya at electronic warfare, masasabi nating dito pinakamalakas ang Black Panther. Madalas itong tawaging pinaka-advanced na tangke sa buong mundo. Pagdating sa mga makabagong electronic system nito, mayroon itong mga teknolohiyang nagbibigay ng mahalagang kalamangan sa labanan. Tulad ng advanced na battlefield management system na nagpapahintulot sa pagbabahagi ng datos sa mga kakampi sa paligid. Mayroon din itong pinagsamang global positioning system at inertial navigation system, pati na rin ang friend or foe identification system para madaling matukoy ang mga kalaban at maiwasan ang insidente ng friendly fire. Lahat ng ito ay dagdag pa sa nabanggit na mga sensor, radar, auto-loading na baril, at iba pang makabagong tampok na nagtatangi sa K2 bilang isang tunay na tangke ng hinaharap. Kahit abala na ang Timog Korea sa pag-develop ng susunod na henerasyon na K3 model mananatiling mahalaga at nangungunang tangke, ang K2 sa maraming taon pa. Kahit ihambing pa ito sa mga pinakamahusay na tangke sa mundo, madalas itong may kakaiba o natatanging abante. Mas magaan ito kaysa sa M1 Abrams halimbawa, dahil tumitimbang lang ito ng humigit kumulang 61 tonelada samantalang ang mga M1A2 na tangke ay higit sa 67 hanggang 74 na tonelada, depende sa configuration ng armor. Kaya naman, mas madaling maniobrahin at matipid sa gasolina ang K2 at may mabilis na rate ng pagpapaputok dahil sa autoloader nito. Mas advanced din ang teknolohiya nito kumpara sa maraming ibang tangke. Ang matalinong paraan ng K-stand sa pakikidigma na ipinapakita sa mahusay na paggamit ng munitions at kakayahang magbahagi ng real-time na datos sa labanan ay ginagawa itong isa sa pinakamagandang tangke na dapat paglaanan ng puhunan. Hindi lang para ngayon, kundi para rin sa hinaharap. Hindi nakakagulat na naglaan ang Poland ng malaking pondo para makakuha ng pinakamaraming K2 na kaya nito. Papalitan nila ang ilan sa mga luma ng German at Soviet na modelo ng tangke na ginagamit ng Poland hanggang ngayon. Pati na rin ang mga ipinadala nito sa Ukraine para suportahan ang sandatahang lakas ng bansa. Noong Enero 2022, hindi nagtagal bago nagsimula ang pananakop sa Ukraine, nag-order ang Warsaw ng mahigit 300 M1 Abrams na tangke. Dumating na ang 100 at 16 unit ng M1A1, may karagdagang 200 at 50 M1A1 na darating sa susunod na 2 taon. Dahil may mas moderno at makapangyarihang koleksyon ng mga tangke ang Poland na magagamit nila, siguradong magdadalawang isip ang Russia tungkol sa anumang planong pananakop. Nalulugi na sila ng maraming tangke, mga armored na sasakyan, at iba pang kagamitang militar araw-araw habang nagpapatuloy ang labanan sa Ukraine. Ngayon, sila'y umaasa na lamang sa lumang stock ng Soviet na mabilis nang nawawala. Ang pagharap sa daan-daang pinakamagagaling na tangke sa mundo ay malamang na sobra na para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. At hindi lang sa usapin ng mga tangke, gumagawa ng malalaking pagbabago ang Poland sa kanilang militar at nagpapadala ng mensahe sa Russia na handa silang lumaban. Ang bansa ay naging pangunahing halimbawa sa Europa at sa NATO Alliance pagdating sa paggastos sa depensa mula nang sumiklab ang digmaan. Noong 2022 gumastos ang Russia ng halos 15 bilyon sa depensa, nakatumbas ng humigit kumulang 27% ng kanilang gross domestic product. Tumaas ito sa 42% ng gross domestic product, 38 bilyon, pagsapit ng 2024. Inaasahang tataas ang gastos ng Poland para sa depensa hanggang 47% ng gross domestic product bago matapos ang 2025 at opisyal na itong naging nangungunang gumagastos sa depensa sa NATO kaugnay ng gross domestic product. Mas mataas ito kaysa sa Alemanya, Pransya at Finland at malayo sa unahan ng mga bansang nahihirapang maabot ang 2% gross domestic product target tulad ng Espanya at Italia. Bukod sa pagbili ng mga tangke, narito kung saan napunta ang perang iyon. Ito ay ibinunyag ng isang kamakailang ulat mula sa Santa Monica-based think tank na the RAND Corporation. Kasalukuyang nagmomodernisa ang Poland sa lahat ng larangan ng kanilang puwersa, sa lupa, himpapawid, at dagat. Ang ulat ay pinamagatang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Poland, isang bagong haligi ng seguridad at mga estado sa Europa.
Palalakihin ng Poland ang kanilang militar sa lahat ng sangay nito, lalo na ang hukbong katihan, upang maging pangunahing pinagmumulan ng puwersa sa labanan sa lupa para sa NATO. Ang modernisasyon ng NATO ay magpapalakas sa depensa at kakayahang pumigil nito, habang tumutugon ang Washington sa iba't ibang pangangailangan sa seguridad sa buong mundo. Napag-usapan na noon kung paano pinapalitan ng Poland sa lupa ang mga lumang pangunahing tangke ng labanan ng mas modernong sistema tulad ng K-2 Black Panthers at M1A2 SC. Namumuhunan din ito sa mga Borsuk infantry fighting vehicles at nangungunang Western artillery systems upang dalhin ang kanilang mga puwersang panlupa sa makabagong panahon. Pagdating naman sa mga puwersang panghimpapawid, binanggit sa ulat na malaki ang pagpapalawak ng Poland sa kanilang fleet ng attack helicopters. Mula sa 16 na helicopters, magiging 76 na ito. Dahil sa malaking pamumuhunan sa AA-64E, Apache Guardians. Tinitingnan din nila ang paggawa ng sarili nilang drone command para mapadali ang pagsasama ng mga bagong robotic platform sa lahat ng sangay ng militar ng Poland. Inaalis na ng Poland ang ilan sa kanilang mga lumang eroplano mula pa noong panahon ng Soviet at maaaring maglipat pa ng ilang unit sa Ukraine para makatulong sa kanilang sandatahang lakas. Balak nilang palitan ang mga lumang eroplano ng kombinasyon ng mga advanced na F-35A 5th generation fighters, modernisadong F-17 at mga Korean-made na magagaang FA-50 fighters. Ang pamumuhunang ito ay magpapataas ng Polish combat aircraft fleet mula 74 hanggang 128 modernong sasakyang panghimpapawid na may planong palawakin pa hanggang sa 160 combat aircraft sa hinaharap. Upang i-update at pagandahin ang kanilang naval forces, magre-retiro rin ang Poland ng 2 lumang United States Navy frigates na inilunsad noong dekada 1970. Bilang kapalit, maglulunsad ang Poland ng 3 bagong Michnik-class frigates na may mas malaking displacement at mas mataas na kakayahan kumpara sa mga barkong pinalitan nila. Ayon sa ulat, ipinahayag din ng Warsaw ang interes nitong kumuha ng Orca-class submarine na maaaring pumalit sa mas lumang Project 600 at 36 kilo-class submarine ng bansa. Lahat ng mga pamumuhunang ito ay tiyak na magpapalakas sa kahandaan ng Poland sa digmaan at maaaring magdala rito sa mas mataas na ranggo sa listahan ng pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Sa Global Firepower Rankings para sa 2025 ang Pilipinas ay nasa ika-21 pwesto kasunod ng Ukraine, ngunit mas mataas kaysa sa Canada, Sweden, Vietnam, at Thailand. Ngunit ito ay medyo malayo pa rin kumpara sa Russia, na siyang ikalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Ngunit kung isasaalang-alang ang pagkakaiba ng dalawang bansa sa laki at lakas ng ekonomiya, hindi naman masama ang kalagayan ng Poland. Ang Russia ay 55 beses na mas malaki at may 4 na beses na mas maraming populasyon kaysa Poland. Bukod dito, mas malaki rin ang gross domestic product nito, na lagpas sa 2 trilyon. Bagamat 800 bilyon lamang ang halaga ng Poland, ang Russia ay may mas malaking yaman, populasyon at ekonomiya para suportahan ang pagpapaunlad ng kanilang militar. Gayunpaman, ipinakita ng Ukraine na kahit mukhang mas maliit at mahina, maaring mas malakas ang mga bansa kaysa sa inaakala. Napatunayan nilang higit pa silang katapat ng hukbong Ruso sa sarili nilang teritoryo. Sa lahat ng mga bagong tangke, helicopter, at iba pang pamumuhunan, tiyak na may malakas na tsansa ang puwersa ng Poland na tularan ang tagumpay ng Ukraine at ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang modernisasyon ng militar ng Poland ay maaaring makatulong dito para gumanap ng mas malaking papel sa NATO at makakuha ng suporta mula sa mga pangunahing kaalyado tulad ng United States. Inirekomenda ng ulat ng RAND Corporation na palakasin ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ang presensya ng militar ng Amerika sa Poland para bigyan ng mas malaking kalayaan at mapagkukunan ang sandatahang lakas ng bansa, nayakapin at isulong ang mga bagong pagbabagong militar na ito. Ito, ayon sa mga may akda ng ulat, ay magpapahiwatig sa iba pang mga kaalyado sa Europa na ang pagtanggap ng mas malaking responsibilidad para sa panrehiyong seguridad ay lubos na pinahahalagahan ng Estados Unidos. Hinihimok din ng ulat ang United States
na tulungan ang Poland na mapabilis ang pagbili nito ng mga kagamitang Amerikano at makipagtulungan ng malapit sa Ministry ng Depensa ng Poland upang mas maintindihan ang mga implikasyon para sa pagpigil at depensa ng nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa silangang bahagi ng NATO. Siyempre, bukod sa kagamitan, kailangan din ng bawat militar ng mga tropa, mga malulusog na tao na sinanay gamitin ang iba't ibang armas, sasakyan at mga sistema upang matulungan ang bansa na makamit ang mga layunin nito. Ito rin ay isang bagay na pinagsisikapan ng Poland na mapabuti. Kasalukuyang may mahigit 20,000 miyembro ng aktibong tauhan ito. Ngunit nais itong madagdagan ng malapit sa 50,000 kasama ang mga reservist. Dahil dito, noong Marso ng taong ito, inihayag ni Punong Ministro Donald Tusk ng Poland ang planong gawing mandatory ang military training para sa lahat ng lalaki sa Poland. Sa isang talumpati sa parlamento, ipinaliwanag ni Tusk na susubukan nilang magkaroon ng isang handa ng modelo bago magtapos ang taon. Ang bawat adultong lalaki sa Poland ay sasailalim sa pagsasanay para sa posibleng digmaan upang magkaroon ng sapat na reserba laban sa mga banta. Pinag-uusapan natin ang pangangailangan na magkaroon ng hukbong may 250,000 sa Poland, kabilang ang mga reserba. Para ayusin ito ng maayos, at palagi akong nakikipag-usap sa Ministro ng Depensa, kakailanganin nating gumamit ng ilang hakbang. Kasama rito ang mga reserba at intensibong pagsasanay upang maging ganap at mahusay na sundalo ang mga sibilyan kung sakaling magkaroon ng digmaan. Iminungkahi rin ni Tusk na maaaring sumailalim sa pagsasanay militar ang ilang kababaihang Polish. Bagamat sa ngayon, ang focus ay higit pa rin sa kalalakihan ng populasyon. Ang estratehiyang ito ay kahalintulad ng sistema sa Finland, kung saan matagal nang ipinapatupad ang sapilitang serbisyo militar para sa lahat ng kalalakihan, kahit na maraming bansa ang tinalikuran na ito. Ang mga kalalakihang Finnish na 18 pataas ay obligadong maglingkod sa militar at gagugol ng 100 at 65 hanggang 300 at 47 araw para makumpleto ang pangunahing pagsasanay at iba pang espesyalisadong ehersisyo. Dahil dito, ang Finland, kahit na isa lamang maliit na bansa na walang malaking ekonomiya o budget sa depensa, ay may isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa Europa dahil marami itong mga sanay na sundalo na maaari nitong tawagin kung kinakailangan. Sinundan niya ang modelo ng pagtawag sa mga kalalakihan para sa pagsasanay. Ang Poland ay mabilis na mapaparami ang laki ng kanilang puwersang militar, magdadagdag ng maraming bagong aktibong sundalo at malaki rin ang itataas ng bilang ng mga sanay na reservistang maaari nilang tawagin sa hinaharap. Kung sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo tulad ng pananakop ng Russia, handa ang Poland. Bukod pa sa lahat ng mga iminungkahing at kasalukuyang ginagawa nilang mga pagpapabuti, nabanggit pa ng pamunuan ng Poland ang posibilidad na maging isang nuclear power ang bansa balang araw. Sa parehong talumpati noong Marso, sinabi ni Tusk, "Ngayon, malinaw na mas magiging ligtas tayo kung mayroon tayong sariling nuclear arsenal. Walang pagdududa riyan. Gayunpaman, magiging mahaba ang landas patungo roon at kailangan ng pagkasundo." Sumang-ayon si Pangulong Andrzej Duda sa panawagan ni Tusk. Noong 1999 ang mga hangganan ng NATO ay lumipat pa silangan. Kaya nang makalipas ang 26 na taon, ang infrastruktura ng NATO ay dapat ding lumipat pa silangan. Sa tingin ko, hindi lang panahon na, kundi mas magiging ligtas kung narito na ang mga sandatang nuklear. Sa ngayon, walang plano ang Poland na magkaroon ng mga sandatang nuklear at nananatiling malayong posibilidad pa rin ito. Pero kahit wala pa nito, malinaw na nakikita na ang bansang ito ay nagiging mas seryosong puwersa na dapat paghandaan ng Russia. Mayroon na itong ikatlong pinakamalaking hukbo sa NATO. Ang pagtaas ng gastusin sa militar, matalinong plano sa pagre-recruit, at matitibay na pakikipag-ugnayan sa Europa ay nagpapatibay sa Poland bilang isa sa pinakamalalakas na bansa sa Europa at isa sa pinakamalalaking hadlang sa anumang posibleng plano ng Russia na palawakin ang kanilang pag-atake sa buong kontinente. Sa madaling salita, kung iniisip ni Pangulong Putin na sumugod mula Ukraine at umatake sa Poland, baka gusto niyang pag-isipang mabuti ulit. Panoorin ang aming mga bagong video tungkol sa pananakop sa Ukraine. Tinalakay namin ang dramatikong pagtaas ng depensa ng Europa at ang makabagong glide bombs ng Ukraine. At siguraduhin ding mag-subscribe sa aming trusted news channel para sa mas marami pang patuloy, makabuluhan at napapanahong ulat tungkol sa digmaan
at iba pang mahahalagang labanan at kaganapan sa buong Europa, gitnang silangan at iba pa.